Hello po sa ating lahat. Isang maganda at mapagpalang araw po. Ako po si Brother Alex, ang maghahatid po ng salita sa atin sa araw na ito. Ang salita po ay sa 1 Thessalonians 2 verse 11. Ganito po ang pagkakasabi sa Tagalog. Alam ninyong hinamak kami, nilipusta sa Filipos, ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na magpahayag ng mga salita niya. Sa NIV version naman po, for you know that we dealt with each of you as a father deals with his own children. Yan po. Tayo po'y magdasal. Hinihingi ko po ang inyong presensya. Pikit po ang mga mata. Panginoon, salamat po sa inyong salita na aming bubulay-bulayin ngayon. Dasal ko po, Panginoon, na ikaw po ang makita at manguna sa aming gagawin. May pahayag po ang nais mo, Panginoon. Gamitin niyo po ako na makaabot, makarinig nila, marinig at mapuksan ang mga puso nila, Panginoon, mga onlines at mga makikinig. Kayo po, Lord, ang mag-touch sa kanila, Lord. Pakita niyo po ang inyong salita na makakapukaw sa lahat. Panginoon, salamat po muli. At sa iyo po ang lahat ng papurit pasalamat sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Ang title po ng aking ibinigay sa araw na ito is Tatay, ang haligi ng tahanan. Haligi ng tahanan, tatay. Hello, listen, mga tatay. Tayo pong lahat ay may mga magulang, ikaw, sila, may parents din po. Tatay. Dahil tatay, isa rin po akong ama ng aking tahanan at nakakilala sa Panginoon, Jesus. Nakilala ang Panginoon at nagpatuloy sa kanyang gawain, nagpatuloy sa lahat ng mga nais niya. At hanggang ngayon, may mga pagsubok sa buhay na normal para sa mga tatay na ngayon na may sinusubok pa rin sa araw-araw. Mga tatay, hey, listen. Mahal tayo ng Panginoon. Hindi na tayo pababayaan. God loves us. God loves you. Lahat po tayo. Huwag tayong mahiya na magsalita ng mga words ni God. Lalo na po tayong mga tatay na nagpapatuloy sa Panginoon. Ano man ang estado ng buhay mo, mayaman ka, mahirap ka, may sakit ka, mahina, o hindi ka makalakad, pero may bibig ka na pwede mong i-share yung word ng Panginoon. May 3 bagay po akong i-share sa inyo na ito po yung bagay na nais ng Ama na sa kanyang pagpapatuloy sa Diyos ay ganito po sa una. Ang una ko po is makinig, magturo at ipaalam sa lahat ang salita ng Diyos. Bakit kaya makinig, magturo at ipakilalang sa lahat ang pangalan ng Panginoon at salita niya? Ito po ay hindi naman po lahat kaya, pero pwede po tayong makinig sa mga nagsasalita ng words of God. Pwede rin po tayong magbasa ng Biblia upang magkaroon tayo ng kaalaman. At higit sa lahat, hindi po mali na magbigay tayo ng konting sharing ng salita ng Panginoon na ating narinig o nabasa sa mga tao o kalapit o kapwa natin. Sa maliit na sinabi mong salita, malaki ang epekto na maibibigay niya ng Panginoon para sa kanyang buhay. Pangalawa, magpuri at magdasal sa Diyos. Magpuri at magdasal sa Diyos na parang si David na grabe ang pagpupuri sa Panginoon at pagdadasal sa bawat yang ginagawa. Gayun din naman po na sa araw-araw pwede naman po tayong magdasal at magpuri. Higit sa lahat, wag po natin kakalimutan mga tatay na ang araw ng Pangilin, linggo, ay hindi dapat nililiban. Dapat po binibigyan ng isang araw na pagpupurit, pagdarasal sa Panginoon. Ang pangatlo ko po ay maging huwarang ama sa buhay ng mga anak. Tayo pong lahat, mga tatay, ay may mga anak.
Isa, dalawa, o marami pa yan. Mga anak pa rin natin yan. It's time na makita nila tayo na gumagawa ng magandang bagay, hindi lamang pisikal sa trabaho, sa kapwa. Gumawa tayo ng yung legacy na may iwan natin na tatatak sa kanila. Ano ba yun? Siguro, para sa iba, ito'y ginagawa lang na pisikal sa trabaho, makita malakas, mayan, anong ginagawa. Pero, ang paglilingkod sa Panginoon ay isang bagay na maganda para sa lahat ng mga anak. Pag ito'y nakita nila, ito ang tatay ko. Hindi lang magaling sa trabaho, hindi lang magaling ko sa construction, hindi lang magaling yan magbenta ng mga dyaryo. Isa rin siyang huwaran na tagapaglingkod ng Panginoon. Gagayahin ko to. Sana po tayo maging huwaran sa mga anak natin. Ngayon po, hanggang ang prayer focus po natin para sa June 15, 2024, pray that fathers live a holy life worthy of God and live purposefully, fulfilling the call of God. Pigit po natin ang ating mga mata at tayo po ay magdasal. Panginoon, salamat po sa aming inaral na salita. Panginoon, ang mga salita mo po ay tunay na parang tabak na tumatago sa aming mga puso hanggang sa laman, hanggang sa buto. Panginoon, ikaw po ang mahawak sa lahat. Ikaw po ang magbukas ng isipan. Ikaw po magpalakas at magpagbigay ng pagpapatuloy lalo na po sa mga tatay, Panginoon. Bigyan niyo pong kalakasan ng lahat ng mga tatay. At higit sa lahat, sa mga nanonood po ngayon, Panginoon, maging ito po ay isang salita mo na makakabigay sa kanila ng sagot sa mga kanilang mga iniisip, mga tanong. Panginoon, muli ikaw po ang manguna sa kanila, sa mga buhay nila. At sa akin po, Panginoon, salamat din po. At ikaw po rin po ang humarap sa aking gawain ngayon. Panginoon, iataas ko po ang lahat ng ito sa iyo, sa papuri, pasalamat. Sa pangalan ni Jesucristo ang Panginoon. Amen. Amen. Prayer request po from Jillian Yu. Pag-iingat sa mama niya na si Geraldine Makaya, na isa pong OFW sa Dubai. And pati po ang mga OFW natin, pag-iingat po sa kanila. Pati po sa mga sa bansang Israel na anuman po ang nangyari ngayon, ay iligtas nyo po sa lahat ng pwedeng hindi maganda na mangyari. Bayan nyo po yan, Panginoon. Sa mga OFW po, pag-iingat, kalakasan, ang hinihingi po namin. Ilayo nyo po sa mga disgrasya, sa mga hindi maganda, at bigyan nyo po sila ng mga pagpapala, Panginoon, na magagaling lamang sa inyo. Muli po, ako po si Brother Alex Alba at bumabati sa inyo ang Happy Father's Day. Happy